Abot ko kaya to? Pag naabot ko to, papareserve na ako. Titingin tayo ngayon ng isang adventure bike naman. Dapat tingin lang kaso ito na sasama na sa atin itong CF Moto. And hi mga katingin, nandito na naman tayo sa isang serye ng ating pagtingin. Titingin tayo ngayon ng isang adventure bike naman. So alam niyo naman na lately nagiging sikat ngayon ng mga adventure bike dahil sa mga endurance, sa mga long ride. Lalo ngayon summer, usong-uso ang mga long ride. So finally, baka sakali naman na makapag long ride na tayo. Kung maalala nyo, nabenta na natin yung Versys 1000 SE natin at yung T-Max natin. Kaya ngayon wala tayong pang long ride. So ngayon, big bike ang titingnan natin, adventure bike. So right now, dito tayo sa Marikina, Sports Complex, Marikina. Narating na natin yung meeting place. And kung naaalala nyo guys, sa launching ng Makina Moto Show, ito yung nangyari doon. Abot ko kaya to? Pag naabot ko to, papareserve na ako. Ay, abot naman pala eh. Abot naman. Abot naman. At dahil nga abot natin, ngayon na, titingin na tayo. Tingnan na natin siya. Let's go! Shoutout nga pala kay Jerome of Gem Motorcycle Trading kasi siya yung nakakita dito. Siya yung nagtimbre sa atin. Bali, second hand na po siya pero ano lang siya, 2 weeks old pa lang siya. Nagbago na yata isip nung may-ari. So, nagising sila bibigatingin. Ayan. Halfway pa lang kami, actually, nasa QC pa lang kami, hindi na nagre-reply. Pero sabi ko, tara na, go na kasi. Alam mo na, excited ka na yung mindset mo, nandun na sa titingin ka na motor, tapos uuwi ka, di ba nakaka-bad trip yun, nakakalungkot yun. Baka di tayo makatulog nung, kaya sabi ko, sige, tuloy na natin kung magpakita man yung seller o hindi. Basta dito na tayo sa lugar niya, wala na siya magagawa, katukin natin yung bahay niya. Problema, hindi binigay yung address, kaya ganoon talaga kung desidido kang tumingin at adi ka sa motor, nakagaya ni Kenji Moto. Ganyan lang, tingin lang at tiwala lang, di ba? Let's go! So guys, dito na tayo. Paalam na lang tayo kay sir kung pwede tayo mag-vlog. So, hopefully pumayag siya. Crash guard, auxiliary light, tsaka siguro pipe. Pero yung mahabang canister para... Oo nga po eh. Wala na siyang catalytic, no? Maganda. Sa diretso na. Resonator lang yata ito eh. Check natin yung odo. Kung ilan ng tinakbo. Ayun, ganda. Naka-TFT. Full color display. And yan, 221 kilometers lang ang tinakbo. Sound check natin, start. Yun. Bago. Okay. Where's the doggy? Where's the doggy? Doggy. You like doggy? Like doggy? Where's the broom broom? Ayan, excited na rin si baby katingin. Ayun, so ito na. Dapat tingin lang kaso ito na sasama na sa atin. So ito first ride natin guys sa CF Moto MT 450. Tama ba? Or 450 MT. Ayun, magaan lang guys. Ayun. TFT, full color display. Yun, first start. So ito guys, auto niya 221 kilometers lang siya. Yes sir, thank you. Uy. Ang ganda ng arangkada. Gaan. Brakes niya, front brake niya, medyo walang masyadong feel. Wala pang 1 inch yung play niya, sumasagad na siya kagad. Yun lang yung medyo naninibago ako mga para sa big bike. Sana mas malaki-laki yung play ng brake lever, diba, para mas ma-feel natin kung nasan tayo nagma-modulate ng brakes. Well, yun lang naman. Pero yung handling niya, parang hindi naka big bike dito. Parang pili ko nakano lang ako eh. Mga 150cc, mga MT-15, ganon. Gaan lang talaga guys. So doon sa mga nagre-reklamo sa previous night ride ko, mali lang pala yung settings ko sa GoPro. Sinisi ko pa yung Hero 11. Mali lang pala. Yung ISO ko kasi naka-top out at 1600. Yan. So ngayon naka-auto na yung ISO ko, maximum ISO naka-auto.
So hopefully mas maliwanag na ngayon yung ating ride, night ride. So right now, tinakbo lang nito ay 230 kilometers. So medyo heartbreaking. Ang ganda talaga ng torque nya. So next time try natin with OBR kung anong masasabi ni OBR natin. Pero right now, solo riding, ang sarap. Sarap niya gamitin, guys. Feels premium aside dun syempre dun sa medyo konti lang play nung front brakes, nung brake lever nya. Maganda yung tunog ng makina, maganda yung kanyang response. Very nimble, madali lang yung sudden change of direction. Very stable din naman yung pakiramdam. Pwede ka rin bumakbak dito. Yun o. Nakakalula na rin eh oh. Ang ganda ng shifter niya, guys. Ang ganda ng transmission. Madaling hanapin, neutral, snappy. Kanyang shifter. Adjustable yung brake lever, by the way. Adjustable din yung clutch lever, so maganda. Medyo malayo lang yung shifter niya sa paa. Ewan ko lang, parang paninibago lang ako. Maganda rin yung kanyang foot peg, merong rubber para pwede kang pag tumayo ka ganyan, hindi ka dudulas. Sobrang lambot ng throttle. Total cable pa siya. Ganda ng tunog eh. Yung parang gusto niya na nire-rev mo siya ng high RPM. Pero ang red line pala niya is nasa 8,500 lang. So dahil nga yun sa sprocket tsaka sa ECU tune, nakabias siya towards acceleration and torque. So hindi pala maganda dumaan dito ng gabi. Mapapalaban tayo sa traffic. Maganda naman sa kanya, although naka-tiptoe tayo, magaan lang talaga. Pero manageable siya comparing sa mga malalaking adventure bikes. Pero ramdam ko na yung init niya. Medyo may sumisingaw na konting init sa akin sa baba. Tapos yung dito, ang laki niya. POV ng rider, ang laki ng lapad ng tank niya. Pero 17 liters lang daw to. So sana, di ba, nilaki na rin nila mga 20 liters sana para talagang proper adventure and touring bike. Para siyang baby adventure bike. Parang nasa gitna siya ng sport, touring and adventure bike. So kagandahan ng motor na mataas ang ground clearance. Diba, wala ka na pakialam sa mga lubak sa humps. Pwede mong sagasaan yung mga humps dito eh. Kaya lang ngayon walang humps eh. Weird lang yung kanyang fuel gauge kasi hindi siya bars, hindi siya lines. So hindi mo malalaman kung nasa na eh. Para siya yung lives sa video game. Para yung mga Street Fighter gano'n, yung health level. So maganda na naka low speed sprocket. Maganda yung torque niya, maganda yung acceleration, no? Maganda siya pang overtake. Sarap na ito pang long ride. Tapos yung shock niya fully adjustable, so maganda to itono sa ating weight. Pero hindi naman maganda yung masyadong malambot. Siguro palambot na natin ng konti. Uy.
So yun, medyo madulas dun sa mga part na may bakal. Takip ng drainage. Based sa review ng mga gumamit doon sa Palawan, maganda naman daw pang banking. Pero syempre lalay pa rin kasi hindi naman talaga to road tires. Parang 60-40 yata to, 60 road, 40 off-road. Nakaka-enjoy, para siyang isang malaking naked bike. Ganun yung pakiramdam na ano lang, 150cc lang. Pero pag naramdaman ko na yung init niya, ang pakiramdam niya na is 400cc. May labak. Oo, kaya mga labak. So ang weakness lang na itong bike na to, kapag napunta ka na sa mga freeways, sa mga expressways, dahil syempre dahil nga naka low speed sprocket siya, more on acceleration siya, bawas yung top speed niya. So sabi nila mga nasa 150 plus lang daw yung top speed, pero okay na rin yung para sa akin. So at least minsan nakakasawa na rin naman yung puro bakbakan, di ba? Top speed, maganda rin naman yung ini-enjoy mo lang yung ride, i-chill ride ka lang, ganyan. Maganda sana kung meron siyang cruise control. Sana merong option para mag-upgrade ng cruise control. Kung meron, mag-upgrade talaga tayo kasi sarap yung may cruise control. Yung quick shifter naman, pwede kahit hindi na, kasi pwede mo naman siyang gabitan ng clutchless shifting. Tapos yung kanyang headlight, okay naman yung headlight niya. Try natin dito. High speed, ayos na ayos. Stable naman ang pakiramdam niya sa high speed. Try natin yung right. Ayun, maganda naman. Sa pag-imuko ka, medyo protected ka naman sa wind. Yuko ka lang ng konti ganyan. Yan. So dito may dadaanan tayo, sakto-sakto. Parang trail. Masusubukan natin siya dito sa lubok-lubok dito eh. Yan. Wow. Yan, nasa stiffer side na pala yung suspension, no? So maganda to, palambutan ng konti. Yan, no? Medyo matigas siya, pero ayun, kayang-kaya naman yung mga lubak. Siguro dapat tatayo tayo kasi hindi ako sanay nang tumatayo eh. Kaya problema natin, traffic yata. Ayan. Ito lang. Punahin natin yung truck. Di ko nakikita yung mga next na lubok eh. Okay. Ayun. Maganda yung play nya. Di lang talaga tayo sanay mag trail, kaya medyo kinakabahan tayo. Pero dahil nga magaan siya, hindi ka kakabahan sa kanya, hindi ka may intimidate dahil magaan lang siya eh, tsaka hindi ganun kataas yung seat height nya. Ito yata yung nasa pinaka low seat option sa lahat. So good thing to para sa mga nag-i-start pa lang, sa mga beginner pa lang pagdating sa mga adventure bike, kasi very manageable yung weight nya. Kaya problema rito, may putek. Uy. Diba, exciting, may konting trail. Kaya puro truck ang nakita ko eh. Ayan, puro yung view ng truck. Ayun, so ayun na nga. Kung ganda ng adventure bike na mataas yung headlight mo,
malaking motor yung gamit mo. Excited na ako ma-setupan to guys, ma-build natin to. Syempre crash guard unang-una, pangalawa auxiliary light, tapos yung pipe. Tingnan natin kung ano pwedeng ilagay natin sa kanya. Siguro sali tayo sa grupo ng CF Moto para magka-idea tayo sa mga accessories. And sa GC, kung mayroon man GC, hanap tayo. So far yung mga rough road. So guys, abangan nyo yung mga build natin, tsaka yung mga next vlog natin. Dumulas dun ah. Tulungan nyo ako isipan kung anong name. Comment nyo na lang guys kung ano ba magandang pangalan dito kay CF Moto 450 MT natin. So hindi pa ako sanay sa name niya kasi usually diba letters bago number, ito naman number muna bago letter. Thank you guys.